Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na Kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S.R.S. Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo nining atong divine service nining maong adlang igpapakulay. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa imong pagpanalangin sa S.R.S. Media Ministry nga kini milungtad na og 12 ka mga tuig. Ipadayon ang pagpanalangin ini nga ministry. Anong kami makaserbisyo sa imong katawhan sa tibok nahong sayuta. O bala ang espiritu, mukunsan ikaw sa matagos sa karamo. Pasabta kami sa tagna ni manalag na Daniel. Aron kini makatabang ka na mo sa pagpangandam sa umabot nga kalisdanan ug sa pagpangandam sa pagbalik sa among manluluwas nga si Jesus. Kining tanan amoy gasalig sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, sa makausapa ako magpapadasig kaninyo na atong isubaybay ang atong pagtuon sa libro ni Manalag na Daniel. Ako mong ingnon, usani kadako natong opportunity. Bisag ako, dako kog nakuha nga insight nga ako, karon ako nang chapter by chapter. Humanan ako basa kini nga libro. Apan mga kaigsunan, karon nga ako naging chapter by chapter na dugangan ang akong kaalam. May tungod sa interpretation sa mga tagna ni Daniel. Mahinaot ko nga kini, inyong ma-appreciate ang atong ginahimo. Kaya kini makadugang sa atong pagsabot sa mong mga tagna. Ang ato nga series sa lecture nato gikan sa usa ka libro nga gitaytonan og Daniel, Wisdom to the Wise. Sinulat sa akong professor sa Old Testament sa seminary, si Dr. Sarvko Stefanovic. Karon ani kita mga kaigsunan. Daniel 8. Did Antiochus Epiphanes take the continual sanctuary service? Si Antiochus Epiphanes mao ba ang mikuha sa nagpadayon nga serbisyo sa sanktuaryo? Siya ba? Ato ng tanawon, mga kaigsunan. Ang atong teksto mabasa sa Daniel 8:13. Og nadungog ko ang balaan nga misulti ngadto sa lain nga balaan, og siya miingon, hangtod karon sa aman ang pananawon. May tungod sa nagapadayon, gikan kini sa Hebrew Names Version nga nagapadayon. Dahil close parenthesis, burnt offering. So kanang burnt offering, iya ka na sa translator. Sa original nga Hebrew Bible, wala. Continual na diha. Hangtod kano sa aman, ang pananawon mahitungod sa nagapadayon o sa pagsupak nga kini nagalaglag o naghatag sa sanktuaryo o sa mga panon nga kini giyatakan sa iyang mga tiil. So karon igsoon, kinsa man ang mikuha nining continual nga gitawag diri burnt offering. Sa miagi natong mga topiko, ato nang kining na-discuss. Medyo daghan ang mga topic niini. Gikan pa na sa Daniel 7. Taas lang atong discussion. Nga gamay nga sungay nagatudlo sa papado nga Roma. Ato na nang natunan.
Apan adunay laing mga school of thought nga nagtuon pod Biblia o ang ilang pagtulunan mao. Ang gamay nga sungay dili Papal Rome, kung dili si Antiochus Epiphanes, gikan sa ginarian sa Seleucid. Ato ng tanawon unsa ng Seleucid Kingdom. So doon ay mga school of thoughts, kanang lain-lain ng mga grupo nga nagtuon sa mga propesya. Ugo niya ang ilang dito na mao sa school of thought ni ini nga pundok sa mga tao nga nagtuog Biblia nga ang gamay nga sungay sa Daniel Kapitulo 8 mo sa Antiochus the Fourth Epiphanes. Ano na school of thought mga nagtuon og kining mga tagna alang sa katapusan nga kapanahonan. Gitawag preterism. Ang preterism usa kini ka theological view sa mga Kristohanon nga nag-interpretar sa mga propesya sa balang kasulatan. Mga propesya nga nagatudlo sa katapusan nga kapanahonan nga kini humana, nahitabo na. Daan na nahitabo ni atong nag-una nga siglo AD. The first 100 years sa AD humana na hitabo na. Muna ang gitawag preterism. Busa mga kaigsunan, kini nga approach sa preterism mao nga ang yano nga gisulti sa balang kasulatan, kung unsa gisulti, mao na siya. Dili na nato no ato pang hatagang pag-unsang mga interpretation. Sunod nga pagtulunan gitawag literalism. Kanang literal. Ang literalism o sa kapundok sa mga nagtuon og Biblia, literalism. Nga gamay nga sungay literally mo sa Antiochus Epiphanes. Tungod kay literally si Antiochus Epiphanes mao'y naghugaw-hugaw sa templo sa Jerusalem. Busa kay siya may naghugaw-hugaw sa templo sa Jerusalem, kay hintil man kining hari. Nan siya mao'y nagkuha sa continual nga gitawag burnt offering, so to speak. Busa, mao gihapon nagsuon ang preterism nagatuo nga ang gamay nga sungay diha na tuman kang Antiochus the Fourth Epiphanes. Hinungdan nga kanang Daniel 8 dili na angay nato tunan kay humana ang tagna. Natuman na kana. Mauna igsoon nga ato ning tunan kung insakto ba ang literalism o ang preterism. Nga si Antiochus Epiphanes mo'y gamay nga sungay so dili na importante kay humana. Natuman ang tagna o ang nagtuman na mo sa Antiochus Epiphanes. So mag-review ta mga kaigsunan sa atong natunan. Brief review. Nga gamay nga sungay nagatudo nga to sa papado nga Roma. 1. Ato na nga natunan ang Daniel 8:9 nga dayon, came forth a little horn. Miadto ang gamay nga sungay, which waxed exceedingly great. Hilabihan nga kadako. O kagamay nga sungay kay kini came forth man, ang came forth meaning to say, miadto dito. Asa man nag-adto? To the south, to the east, to the pleasant land. O ato nang nibalawan nga pleasant land is west. West of the origin of vision. Kay ang compass direction, ibase na ito ang origin, diin si Daniel nagdamgo o pananahon. Asa siya nagkakitag pananahon? Dito sa Medo-Persia. Ang Medo-Persia, mga kaigsunan, diyan na ito'y base kung kinsay iyang east, kinsay iyang north, o kinsay iyang south, mga kaigsunan. So, mga kaigsunan, ato nang natunan. Gamay nga sungay, may ato south. Kay dili siya taga-south. May ato siya sa east, kay dili siya taga-east.
Miadto siya sa Pleasant Land, kay dili sa taga Pleasant Land. O ang Pleasant Land is the west of Medo-Persia. Kay Pleasant Land is Jerusalem. Busay igsoon sa atong pagtuon, niining kumpas direksyon nga doon sa gamay nga sungay, usa lang ang wala diha, ang north. North lang ang wala diha, mga li. Therefore, ang gamay nga sungay is from the north. And Rome is the north of Medo-Persia, mga kaigsunan. Number 2, the great horn was broken. Tanaw na to ha, kay si R.P. Favanes, mumani ang gigikanan. The great horn was broken. Katong kanding igsoon nga dunay dako nga sungay. Broken. And it came up. Dili came forth. Ang gamay nga sungay came forth miadto. Apan ang upat ka sungay came up. Ha? Diha siya gikan. Diha siya gikan sa dako nga sungay nga nabali. Dayon, toward the four winds of heaven. And out one of them came forth a little horn, which wax exceedingly great. Ikso na ako atong review. Lahi ang upat ka sungay nga may came up gikan sa dako nga sungay nga nabali. Apan ang gamay nga sungay nga mao ang atong subject matter mga kaigsunan. Came forth. Came forth. Miadto. Og nahimong dako. So atong makita mga kaigsunan. Nga ang little horn mga kaigsunan, wala magikan sa upat ka mga sungay. Wala. Apan, kay atong gi-apply ang gitawag nga principle nato sa near antecedent. Tanaw ikso. Ang little horn, dili four notable horns ang near antecedent. Dili. Apan ang little horn, ang near antecedent niya, mo ang four winds of heaven. Therefore, mga kaigsunan, kining little horn, ato ning may balog kinsa kung asa siya nag-adto sa four winds of heaven. O nahimong dako. Okay? So, asa man nag-came forth sa four directions of compass. Karon mo ato kita sa syntactical approach. Hatagi lang kog juta yung panahon. Aron masabtan ninyo ang Hebrew kining analysis mga kaigsunan. Okay. Kanong mga red letters igsunan nyo. To the four winds of heavens. Okay? And from them, red words gapon igsunan. Igsunan kanang to the four winds, mga kaigsunan, and from four winds from one, mga kaigsunan, ang gender ana is feminine. So nag-agree na igsoon. Nga kanang one, gikan na sa four winds, niadto sa four winds. Unya, sunod, and the four winds of the heavens. Ang sa ubos igsoon, and from one of them, so igsoon, imong makita, na ang heaven, ang iyang number, plural, heavens. O ang them diri sa ubos, plural, them. So igsoon, makita na to. Nga kining gamay nga sungay ni agree sa iyang gender, nga kining igsoon miadto sa four winds. O gunya, ang heavens o ang them, plural. Igsoon ang number. So ato ang analyze, arang masabta. Ako yun, gipagitaag, paagi nga, masabta na to, kining analysis sa Hebrew nga grammar. Okay. To the four winds of heaven. And from them, came forth the little horn. Igsoon, ako nang gingon ninyo kaganiha, nga ang 4 ug 1, ang gender na ana is feminine. Nasabta ko ninyo nga ang Hebrew ug ang Greek, dili para sa English. Nga ang English, ang gender na feminine o masculine,
wala sa mga butang. Pero sa Hebrew igsoon, lahi. Na yung mga butang nga na gender. Tanaw ra, ang 4 igsoon na gender. Ang 1 na gender. O ang gender na is feminine. So nag-agree na igsoon ang 4 o ang 1. Feminine ng gender. Sunod. O tanaw. To the 4 winds of heavens. Plural. Unya, and from one of them, plural. Therefore, ang number is plural. So, nag-agree igsoon ang 4 winds of heavens, o from one of them came forth the little horn, nag-agree ang gender na feminine, o nag-agree ang number na plural. Therefore, igsoon, ang gamay nga sungay, miadto sa upat ka mga pamag-ang sa compass direction. Balik ta, review ta. Review. Ato na nag-present. Katong pananaw igsoon sa kanding. Ang kanding igsoon, ato na baluhan nga kini nasa west. O ang mao nga karnero igsoon is from the east. Nga maong Medo-Persia. Greece ang sa east. So na igsoon ang compass direction is west, north, south. So atong tanaw igsoon, si Daniel dinhi magdamgo sa Ram nga naa sa east, Medo-Persia. Okay. Atong tanawon nga ang Palestine nga mao ang pleasant land naa sa western part of Medo-Persia. So ang gamay nga sungay miadto sa unsa? Miadto sa west, miadto south, miadto sa east. Usara yung compass direction nga ngani ang north region. Ug igsoon sumala sa geography, makita nato si Daniel nagdamgo diha sa Medo-Persia. Ug imong makita mga kaigsonan na ang Rome is the northern part of Medo-Persia. Therefore, kay wala man nganli ang north sa mga tagna nan ang gamay nga sungay taga-north. O ang northern part sa Medo-Persia nga didto nagkakitag pananaw si Daniel is the Roman Empire, mga kaigsonan. Unya sa gingon, ang gamay nga nasungay na sa grew exceedingly great. Grabe nga kadako nga gahom, mga kaigsonan. Milukop. Miadto south. Miadto sa east. Miadto sa west nga mong glorious land. Daniel 8:9. Igsoon. Literally ha? Ang rumusab mo'y naguba sa templo sa Jerusalem. Kung atong ingnon nga basta mo'y naghilabot sa templo, mo na ang gabay nga sungay. Rome also. Siya mo'y naguba sa Jerusalem. Ang second temple. Natong AD 70, mga kaigsonan. Ang Rome mo'y naguba sa templo sa Jerusalem. Niining panahon ng mga kaigsonan. Sa diya ang gamay nga sungay, nga mo taga-north, nga mo papasi, mga kaigsonan. Giyon sa maniya pagdako, not only in terms of territory, but in terms of power. Kay kiniigsoon nga simbahan, mo'y nag-usab sa kasuguan sa Diyos. Nag-introduce sa mga doktrina nga wala sa Biblia, sama sa pagkumpisal nga sa mga leader sa simbahan, kay mo'y makapasaylo sila. Sama sa nga kung naakay sala, ang ilang leader simbahan mo'y muhatag og penalty o kini mo'y buhaton nimo kamoy naisilot sa imong sala. Sama sa transubstantiation. Pagtulunan nga kanang ostiyas, mga kaigsunan, literally, lawas na ni Ginisos. Dili simbol, literally yun. Sama sa nagdilab na ang kalayo karon ang imperno. Sama sa kung gamay-gamay mong sala, nakas purgatorio. Sama sa way laing labaw sa simbahan, ang papado sa Roma. Panlabing dako nga gahom niya, mong pag-ilis sa adong paparigikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Exceedingly great. Exceedingly great. Dili lamang siya geography.
Apag kumadto tayo sa geography, sa tibuok kalibutan, nilukop, kini nga simbahan. O ang iyang membros tibuok kalibutan is 1.299 billion, mga kaigsunan. Wala yung simbahan nga nakalukop sa kalibutan, ngayon ni kadaghan. Ang atong iglesia, ang Seventh-day Adventist Church, nilukop sa tibuok kalibutan apan gagmay ang membership. Pero kita mao'y grabe nga paglukop. So mga kaigsunan, geographically, exceedingly great nga midako ang papado nga Roma. In terms of powers, mga kaigsunan, exceedingly great gapon. Kay wala naghilabot sa napulo kasugo kiniragyod nga simbahan. So ato nang nabasi kadto nga pagtulunan. Nga wala laing gamay nga sungay. Ang gamay nga sungay wa magikan sa upat ka sungay. Apan ang gamay nga sungay miadto sa upat ka direksyon sa hangin, mga kaigsunan. So ato nang nibalon kana, mga kaigsunan. Karon ato ta ni Antiochus Epiphanes. So, sa gingon, og ang kanding nahimong dako, og nahimong kusgan, katong dako nga sungay. Parang dako nga sungay, nabali. Og unya, gikan niya itong nabali nga dako nga sungay, migula ang upat ka mga sungay. Nigula ang upat ka mga sungay. So, atong nanibalan nigson, ngang dako nga sungay sa maong kanding, mao si Alexander the Great sa Greece. Ug sa pagkamatay niya, nabali ang maong dako nga sungay nga si Alexander the Great. Wonder of all wonders, wala na hari ang Gresya sa usalang kahari. No. Nagingon ang upat ka general, di na ta mag-away ko sa mare, mag-subdivide na lang ta. Gidivide. Igsoon sa upat ka general ang ginharian sa Gresya. Si Cassander, Lysimachus, Ptolemy, o si Seleucus. Kanang Seleucus igsoon, dia gikan si Antiochus Epiphanes. Gibahin-bahin. So igsoon ang gamay nga sungay, wala magikan sa upat ka sungay. Apan ang gamay nga sungay, miadto sa upat ka direksyon sa kumpas, mga kaigsunan. So, mo ni igsoon ang pag-subdivide sa ginharian. Karang yelo mo na ang teritoryo ni Seleucus. So, nga makita diha igsoon. Imo makita ang plasada ni Seleucus nasa east, dili sa north. Okay? Busa mga kaigsunan, diha gikan si Antiochus Epiphanes sa Seleucid Kingdom. Literally, si Antiochus Epiphanes gikan sa Syria. Siya mo'y naghari sa Syria, mga kaigsunan. So, ato mo, ato tas background ng Antiochus Epiphanes. Si Antiochus Epiphanes, mga kaigsunan, hari sa Syria, mga kaigsunan. Kaliwatan sa Seleucid Kingdom, kang Seleucus. Nga gikan sa upat ka sungay, nga migula gikan sa pagkamatay ni Alexander the Great. O ang iyang paghari from 179 BC hapto sa iyang kamatayon 164 BC. Mo na iyang paghari. Siya mo'y hari sa Syria. Unsa may gibuhat ng Antiochus Epiphanes, sadya nga iyang giilog ang Jerusalem. Hinumdumi nga dili Israel mo iyang nailog Jerusalem. Unsay gibuhat? Ang iyang Dios igsoon nga si Zeus mo'y gipuli dito sa templo sa Jerusalem. Tinuod yun siya mo'y naghugaw-hugaw literally sa Jerusalem nga temple. Og nag-order siya, mga kaigsunan, nga kinahanglan ng mga Hudiyo magpatindog og mga Diyos-Diyos. Og ang labawig son, nga kung imong tanahon literally, makaimong nga si Antiochus Epiphanes yun. Mo'y naghugaw-hugaw sa templo sa Diyos. Nga naman, kaya ang gihalad ni Antiochus Epiphanes sa templo sa Jerusalem, baboy.
Grabe na ang nagibuhat igsoon. Kung na may dulumtanan nga mananap alang sa mga Hudyo, baboy igsoon. Karnero mo igihalad sa mga Hudyo. Apan si Antiochus Epiphanes, sa diya nga iyang nailog ang Jerusalem. Baboy mo iyang gipa sacrifice. Unsa pa? Gidili niya ang mga Hudyo sa pagtuli. Kanang tuli, marka na igsoon sa pagka sumusunod ni Abraham. Dili, di na patuli mga kaigsunan. Unya ang iyang mga fiesta. Sama sa Passover, unleavened bread ng mga fiesta, blowing of trumpets, gipahunong. Practically ang balaod sa mga Hudyo, nawala mga kaigsunan. Gipamatay ang mga Hudyo ni Antiochus Epiphanes. Hinungdan nga miulbo ang maong pagsukol sa mga Hudyo, ang gitawag Maccabean Brothers. Unya nagsugod ang pagsukol sa mga Hudyo in the year 165 BC. Busa, ni gamay ang teritoryo nga nailog igsoon ni Antiochus Epiphanes. Diara sa Jerusalem. Di na siya makaadto dito. So imong makita, Antiochus Epiphanes did not grow exceedingly great. Wala. Gamay ra ang teritoryo nga iyang nakuha. Unya, gawas pa na ang gibuhat ni Antiochus Epiphanes. Ang adlaw igpapulay, wala na gipabalaan. Wala na. So, literally, ang halad nga sinunog, literally, giapahunong ni Antiochus Epiphanes. So, nagingon sila, ang gamay nga sungay yun. Because the continual burnt offering, maulagi na problema, kay gisumpayan og burnt offering. Nga ang Bible, continual raman, mga kaigsunan. So, gimo ni Antiochus Epiphanes, ayaw na magsimba diya. Nagimo sa gymnasium. Diya nagsugod ka ng pulong gymnasium. Gikan sa pulong igsoon sa mga Greek na sinultian nga gymnasia. Dito igsoon ang eskwela, dito ang mga athletics, dito sa gymnasia. Unya, naghimo silang mga contest sa mga athletics, nga mga games. Pag human nilang mga dula igsoon, na ibatab, nga init, warm water, ang mga lalaki dito maghumol, ang babae dito maghumol pod pikas, o kunya tungod kay encouragement, ang gitawag body beautiful mga kaigsunan. Busa naghimog baraw sa Antiochus Epiphanes, nga gikan sa pagdula, paghumol sa mga nagdula, totally naked ang mga lalaki. O ang mga babae, totally naked po. Kaya ma-exhibit ko ang beauty. So, igsoon, kung magdali-dali kag conclude igsoon, makayong kag, wow, Antiochus Epiphanes yun mo'y gamay nga sungay. So, igsoon, pagtuan na ka sa gymnasia, niya Hudyo ka, may balanday kung asa ang imong loyalty. Kaya kung tuli ka, nagpasabot nga supa ka ni Antiochus Epiphanes. No? Iyang nakuha ang Jerusalem in the year 168 BC. Iyang gihugaw-hugawan ang templo. Literally gihugaw-hugawan. Baboy mo'y giihaw. O mo nga halad na sinunog. Literally. Parigson si Antiochus Epiphanes sa Daniel 8, dili siya gamay nga sungay. Tungod kay si Antiochus Epiphanes gikan sa east nga mao ang Syria. Apan ang gamay nga sungay gikan sa north. Atong balikon, tinuod yun na. Nga nahunong ang halad nga sinunog sa Jerusalem, sa templo. Apan ang pangutana, sa pagpahunong sa halad nga sinunog nga karnero, mao ba ni ang nagkuha sa gitawag continual sanctuary service? What is continual sanctuary service? The mediatorial work of Jesus Christ in the heavenly sanctuary. Mao ni ang atong pangutana, mga kaigsoon. The daily sacrifice ni Ginoong Hesus sa sanctuaryong pagpatinawala. Napahunong ba? No.
Kaya the first place igsoon, Jesus Christ, wala pa manaog sa kalibutan ni atong panahon. So ni Edson, ngano nga dili siya Antiochus Epiphanes mo little horn? Ngano? Wala siya magrepresentar sa kingdom. He is only the king of Syria, mga kaigsoon. Individual king. Number 2, naging si Daniel nga ang kalihukan sa gamay nga sungay is in the latter days. Dito sa kaluhan ng mga kapanahonan. O si Antiochus Epiphanes is not in the latter days, mga kaigsunan. Di fact na siya tunga-tunga sa kalihukan sa Seleucid Kingdom. Na siya tunga-tunga. Number 3, wala siya mo exceedingly great. Wala. Wala siya may mong gamahanan. Wala, mga kaigsunan. Ang Jerusalem, wa niya ma-okupay ang tanan. Kaya Maccabean brothers, mga kaigsunan, grabe ang ilang pagsukol. Ang iyang nakuigsun was not entire Israel. It's only a portion. Wala siya ma-exceedingly great. Pagadto na sa Egypt, mga kaigsunan, wala siya gani, makadayon dito kay Dera siya sa Delta. Kay nahusay itong diplomacy. Wala siya mahimong exceedingly great. Wala mo look up geographically ang ginharian, mga kaigsunan. Therefore, Antiochus Epiphanes did not grow exceedingly great. O akong balik-balik ko ng son, ang gamay nga sungay gikan sa north, ang Antiochus Epiphanes is from the east. Antiochus Epiphanes is not from the north. Ikaw pat, ang mga scholars nga literalist o preterist, nangitag pamagi yun nga muhaom ng 2,300 days, evenings and mornings, so muhaom da sa Antiochus Epiphanes. Kaya mo man yun, then the sanctuary shall be cleansed. Haparing so dili mo haom. 2,300 ka mga toy, kinsa may harig son nga maghari sulod sa 2,300 ka mga toy? No. Kahit son kung imong kwintahon, ang pag-occupy ni Antiochus Epiphanes sa Jerusalem was only 3 years and 10 days. 3 years and 10 days. O ang atong gisulbad, the sanctuary shall be cleansed after 2,300 years. Dili mo fit. Ang atong gitanaw, ang paghinlo sa sanctuaryo after 2,300 days sa mong pananahon. O si Antiochus Epiphanes, tulo lang katuig, o napulo kaadlaw ang iyang pag-occupy sa Jerusalem, mga kaigsunan. So, sa pagkatanon, igsoon, ako mangingon ka ninyo, kanyang doktrina nga sa Antiochus Epiphanes mo gamay nga sungay, mugna kini sa simbahan sa Roma. Kailang nakita igsoon nga malisod nila matubag ang accusation sa Protestant Church nga gamay nga sungay is Papal Rome. So ito, nag-research sila. Nangitag pamagi. It's only a diversionary tactic ni Satanas, mga kaigsunan. Kay kining doktrina nga si Antiochus Epiphanes, mo'y gamay nga sungay, ang nagpasiugda niya na mga kaigsunan, ang simbahan sa Roma. Kay gi-counter ang stand sa mga Protestant, kay di naman matudlo man gyud bisag usa, mohaoman gyud ang gamay nga sungay, maong Papal Rome. Bus sa mga kaigsunan, Antiochus Epiphanes is only a diversionary tactic of the devil aron luwas ang kaulawan sa Papa sa Roma. Sa pagtapos ako mag-iong kaninyo, Buhat Kapitulo 20-29, nag-iong si Apostol Pablo, ako na hibalo, nga tapos ako magabiya kaninyo, sudlon kamo sa mga lubo, nagikan raw sa biya kaninyo, mawalay sa iluan, sa mga panon, sa mga katawan sa Diyos. Akong balikon, mga kaigsunan. Kung naamay ato mga kauban ng simbahan karon,
nga gato nga si Antiochus Epiphanes mo ang gamay nga sungay wa lagi mo magkahibalo nga nagmungna niya nga doktrina ang simbahan sa Roma face saving kay bisag musawag kwenta-kwenta igso ang gamay nga sungay siya mangyod so nangitag pamagi nga dili man kami ba ni ara ang gamay nga sungay humana kana kang Antiochus Epiphanes. Mga kaigsunan, ang gibuhat ng Antiochus Epiphanes wala makapakgang sa bulhaton ni Jesus. Literally siya nagkugaw-gaw sa mga templo sa Diyos. Apan wa ka na makapahunong mga kaigsunan sa daily medical work of Jesus Christ. Manginaot ko nga kini atong pagtuon. Nakapatinaw ka na to. Ngayaw na mugtuo nga si Antiochus Epiphanes mo gamay nga sungay sa denotso. Ang gamay nga sungay ato na natunan. Mao ang papado na Roma, mga kaigsoon. Muhaom ang tanan niyang ginabuhat. Magapo kita sa pagtapos. O Diyos nga gamhanan, salamat sa katinawan sa tagna ni Manalang na Daniel. Nga karon ay mong tinaw tungod sa kayano o kasinsilyo sa among pagtuon. Tabangan mo kami. Nga sa diha nga moabot na ang kapanahonan, ang gahom sa gamay nga sungay. Mahimo ng dako nga kalihukan sa tibok kalibutan. Ug maghimo na sa mga anak sa Dios nga iyan ang pagaperwisyon. Tabangan mo kami, nga makabarog kami sa among pag-alagad. Panalipdan mo kami, O Diyos. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.